proven all the while. So I will never put you on a pedestal, 'cause we both know all the glory is the Lord. And I'll be there to pray that He will keep you by His grace. And I always will remind you to be seeking His face. I will be an open door that you can count on. Anywhere you are, anywhere you've been, I will be an honest heart you can depend on. I will be a faithful friend. Should it ever come your time to mourn, and I will weep with you, and every single time you win, I'm celebrating too. I will celebrate with you. I will be an open door that you can count on. Anywhere you are, anywhere you've been, I will be an honest heart you can depend on. I will be a faithful friend. I will be a faithful. I will be a faithful friend. Amen, mga kapatid. Good morning po. Happy God first morning. I will be your faithful friend. Sarap sabihin yan sa Panginoon. Oh Lord Jesus, I will be your faithful friend. Gusto niyo bang sabihin sa Panginoon yan? Sige po, sabihin natin sabay-sabay. O Panginoong Jesus, ikaw po ang aking faithful friend. O, diba? Pagka faithful friend mo si Jesus, paano kang matatakot, mga kapatid? Hindi. Hindi kailanman ikaw ay matatakot. Ano po? Ano mang pagsubok dumaan sa iyong buhay, ano mang problema yan, hindi ka talaga matatakot. Dahil lang ikaw ay may kaibigan na Panginoong Jesus natin, tagapagligtas. Ayan mga kapatid, ang oras ay 4:39. Tayo ay mag-reflect bago tayo magsimula sa bagong lesson at patuloy tayong makinig, matuto, ma-remind at ma-revive. Ano po? So ayan, kukunik lang tayo sa kanila. At tayo ay si Pastor Nelvin yata yung nangunguna sa linggo na ito sa CLPM, ano? Kung di ako nagkakamali. At in-invite niya ako na mag-reflect today doon sa CLPM. So kaya pagbibigyan natin ang ating kapatid at pinaka-poging pastor ng district. Ano po? Sige po. Ng district namin, tsaka ng district nyo din. Di ba? Nasaan na? Yan. Isum lang natin. Ating maiisip talaga na, aba, hindi pala ako taga rito ah. So, ang buhay ko pala dito ay pagsubok lang. Sabihin kung hindi ako lalapat sa mga bagay dito sa lupa para sa langit, paano pa ako mapupunta doon sa future life kung babagsak ako dito sa buhay na ito? So, dito po talaga hinuhubog, nilalapat tayo ng Panginoon dito para sa kanyang karya. Naalala ko tuloy yung Pastor Nelben, mayroon akong nabasa isang kwento na mayroon daw gumagawa ng isang sculptor ng katedral. At yung lumang katedral ay yari sa bricks yung kanyang mga pader. At nakakita siya ng isang butas doon sa mataas na lugar ng katedral. At noon siya ay
nagtatrabaho ay nakita siya ng isang kabataan. Ang sabi ng kabataan ay, ano po ang ginagawa ninyo? Sabi ganun sa kanya. Ako ay nagtatabas ng bricks, ano, yung hollow blocks, yung bricks, no? Isa niyo po ilalagay yung tinatabas yung bricks. Natatanaw mo ba yon? Sabi niya gano'n, natatanaw mo ba yon? yung butas na yon. Opo, doon ko siya ilalagay. Parang gano'n no? Dito ang tabasan no? Tinatabas tayo dito ng Panginoon. Para maging fit. No? Para pumasok. Para doon, lapat na lapat tayo doon sa paglalagyan niya. Kasama pala dyan sa paghubog na yan, pagtabas ng Panginoon, maalaala natin na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maghawak ng maliit at malaking mga material na bagay sa lupang ito, kasi tinatanggal kasi ng Panginoon yung yung pagkapit natin sa mga bagay na magtiwala sa material na bagay, kasi temporal lang ito. Ang ating dapat na i-commit ang ating buhay ay doon sa mga bagay na makalangit. Kaya nga mga kapatid, the spirit of selfishness is Satan's spirit. No? Satan's spirit is selfishness. Yun yung ginagamot ng Panginoon sa atin, yung selfishness na yun. Na huwag tayong maging makuyapit sa mga bagay na nasa lupa. Kundi ang ating pagtuunan, ito'y pagkakataon na sa tamang paggamit ng mga ito ayon sa kalooban ng Diyos, inilalapat tayo ng Panginoon patungo sa kanyang kaharian. So kung tayo ay mapagkakatiwalaan ng may-ari sa maliit na bagay dito sa lupa, ay papanong higit tayong pagtitiwalaan sa mga bagay na masigit na mayaman sa langit na bayan. So yun po mga kapatid. So si Sister Rhea ni Sisito, nagtaas ng kamay ang ating kapatid. Sister Rhea, please. Kasunod natin si Brother Melvin mamaya. And happy God first morning po. Yung reflection ko po kahapon is yung pagbabalik ng ating ikapo at handog ay essential siya sa kaligtasan natin. Recording in progress. Mention po kahapon or kahapon po ay walang papasok sa langit ng mga magnanakaw. Yun po ang tama. Kaya po, tinanong ko po ito dati po sa fellowship namin na kapag ba hindi ka nagsosoli na yung ikapo at handog, maliligtas ka ba? So ito pong sagot o yung explanation po ni Ma'am Soriano kahapon ay nagpapakita talaga na kailangan nating magsaoli. Ibalik ng tama. Kasi kapag hindi pala tama, yung pagbabalik, nagbabalik nga po tayo pero hindi naman tama. Katulad po, 10-10 nga pero hindi naman tama yung tithe. Kasi mali yung pagkwenta ay isang mancha pa din. Yun po yung narinig ko po kahapon sa ating pong pagbabalik. Kaya dapat maging aware din tayo bilang mga Kristiyano na kung ano yung itinalaga natin para sa Panginoon, yun yung ibigay natin. Hindi natin sabi yung parang nakita, ay laki-laki naman ito. Parang gano'n yung pong nabanggit kahapon. Hindi, kung ano yung pinasya ng puso mo, ano yung sinabi mo sa Panginoon, pinangako mo, tuparin mo. Katuloy nga po nun, kailangan maging yung bang, hindi nga tayo, mas mainam hindi daw nangangako, pero sabi nga po ni Pastor, kailangan mangako tayo at sa tulong ng Panginoon, matutupad natin yung ating pangako para sa Panginoon. Yan lang po. Amen. Ako natin bigay kay Brother Nelvin. Mga kapatid, salamat Sister Rhea. No? Pastor Melvin, ito munang magbigay ng remark doon sa sinabi ng ating kapatid. Importante po kasi yun. Gusto ko pong sabihin sa ating lahat na ang sinabi po ni Sister White ay walang sinuman na ang karakter ay nabahiran ng dungis ng pagiging makasarili ay makapapasok sa kaharian ng langit. Tandaan po natin yun. Ang issue po doon sa hindi pagbabalik ng tapat na tithe at saka ng offering ay hindi po talaga yung akto ng pagdadala. Ang issue po talaga doon ay yung covetousness, yung selfishness. Kaya hindi niya ikinumit na lahat, pinangako pero hindi niya tinupad, dahil may naghahari pa doon sa puso niya na selfishness and covetousness. So yung pong akto ng paglalagay o pagtatanggal ng Diyos muna, yung Diyos muna sa mga finances through tithes and offerings,
Yun ay isang paraan ng Diyos para unti-unti na niyang magamot ang selfishness. Kasi yun nga po ay testing natin mga kapatid. So hindi po tayo mapupunta sa langit dahil nag-iika po at naghahandog. Hindi po yun mga kapatid. Tayo ay mapupunta sapagkat nagamot ang ating selfishness at naipakita natin yon sa ating akto ng pagta-tithes and offerings. Kaya nga mga kapatid, gamot ito ng Panginoon. Ginagamot ng Panginoon sa atin ang selfishness and covetousness through faithful returning of tithes and giving of our abundant offerings. Salamat po. Ayan. Ayan. Sa pamamagitan po ni Jesus, tayo ay naligtas. Ano? At tayo ay nagbibigay ng kapo dahil niligtas tayo ng ating Panginoon. Yan. So, Brother Melvin, tawagin natin si Brother Melvin. Ayan, ano po, God first morning po mga kapatid. Pastor Nelvin, Pastor Jerry, munti ko na ibaba yung kamay ko dito. Kasi yung sasabihin ko, unahan ako ni Pastor Jerry. Ano po, ganito. Sige, ang aking 3 puntos na reflection ay kunin natin sa hapon na lesson. So, dito pala sa buhay natin sa mundong ito, puro pagsubok pala ito, no? Pagsubok. Para saan ba tayo sinusubok sa ating buhay sa hinaharap? Saan yung ating buhay sa hinaharap? Walang iba sa langit na bayan, mga kapatid. Ano po? So, sabi dito ay may panganib ang magiging makasarili. So, ayun, ano? Meron pala tayong mga mantsa ng pagiging makasarili. Ano po? At ano yung panganib? Hindi talaga tayo makapapasok sa langit na bayan. Hindi akma. Hindi akma yung ating karakter na makapasok doon kapag tayo ay makasarili. Ano po? Kaya dapat tingnan natin yung ating mga sarili ngayong oras na ito. Ako ba ay makasarili? So, ayun, ano? Paano malalaman na ikaw ay makasarili? Madali lang mga kapatid. Tumingin ka sa salamin. Tingnan mo kung ano yung mga meron tayo sa ating buhay na mga binigay ng Panginoon. Marami yan, yung mga material blessings na binigay sa atin. Andyan yung ating kalusugan, yung ating katawan, yung ating oras, yung ating pananalapi ay binigay sa atin. Ngayon, paano natin yan nagagamit? Ito ba yung nagagamit natin ng para sa atin lamang o para din naman sa iba? Ano po? Malalaman natin na ang dami naman binigay pala sa akin ng blessings ng Panginoon. Bakit yung aking ay binabalik sa Kanya ay barya, mga kapatid? Baryang oras, baryang lakas, baryang bulsa. Mga kapatid, panahon na, ano po? Panahon na para ating suriin yung ating sarili. At sa bandang huli, tayo ay dapat nating hindi lamang puro pang sarili ang ating iniisip, kundi yung iba. Sa pamanong paraan, mga kapatid, marami din yung mga kapatiran na kailangan ng katotohanan. At ating makakatulong yung ating pagiging tapat, nakatiwala. Ano po? Pagiging tapat, nakatiwala para maipaabot sa iba ang katotohanan. Ano po? Kasi ang Panginoon di kailangan yung ating pananalapi. Ano po? Anong kailangan niya? Yung ating puso, mga kapatid. Na isuko natin yung puso natin sa Kanya. Alam niyo po, mga kapatid, kung meron man dito sa live na sa Zoom o sa Facebook na nakakaisip pa rin ng negative about sa ganitong usapin, ang masasabi ko sa inyo ang aking testimony sa buhay. Ganyan din naman ako dati, mga kapatid. Ano? Hindi ka pala talaga makakapagtapat kung ang Holy Spirit ay hindi mo in-invite sa puso mo na maunawaan ito ng lubusan. Ano po? Dapat mo itong maunawaan ng lubusan at sa tulong yan ng Holy Spirit, mga kapatid. Maniwala po kayo, 100%. Pag ito'y naunawaan nyo ng lubusan, siguradong makikita nyo ng lubos ang mabuting Panginoon na binigyan tayo ng napakaraming bagay at oras na para tayo ay maging tapat sa Kanya. Alisin natin yung mantsa, alang mantsa na makapapasok sa kalangitan. Ano po? Alang mantsa na papasok sa kalangitan at naway kung tayo ay namulat sa katotohanan na tayo pala ay makasarili, marapat lamang na tayo ay magbago at i-share natin yan sa iba. Dahil marami rin yung mga sinisilaw ni Satan na maging makasarili. Ano po, mga kapatid? So yan ay magandang reflection sa umaga na ito. Nawa patuloy na ating tingnan ang kabutihan ng Panginoon sa bawat araw at tingnan natin yung ating mga sarili sa bawat sandali. God first morning po sa ating lahat. Salamat po, Brother Melvin Vilasano. So, Pastor Jerry, excited na rin kami mapanood yung ituloy natin yung testimony
Ni Sister. Sister Nurse. Opo. Sige. Ano kaya ang nangyari? Tatapusin na natin ngayon kasi marami pong lesson dun eh. Actually, Opo. napanood po natin ang buo later. Kung natapos na po natin yung iba, ay muli natin panunurin yan para tuloy-tuloy po natin mapakinggan yung message ni Sister Nurse. Sige po, Oo tayo nga po po. manood mga kapatid. Sisters naman dito, hindi yan matatakot mag-commit, 'di ba? Alam natin 'yan. When we commit to the Lord, talagang hindi siya mag-aatubiling i-bless tayo. Kami sa dami ng namin, hindi namin kaya may mga farmers kami. May kontrata sila sa amin. Tapos nung na-train na sila, binigay lahat ng technology, yung mga kung anong gagawin, system, binigay. Tapos pinaano pa sila doon sa DE para lang talagang kompleto yung kaalaman. Para yung harvest, hindi masayang yung mga inputs at saka yung seeds. Nung nalaman nila na yung marunong na sila, kumalas na sila sa amin. Sabi nila, boss, kami nilang magpi-finance. Adi, wala. Kahit hindi pa tapos yung kontrata, wala kaming reklamo. Kasi ayaw nga natin yung gulo, di ba? Kasi may pinapangalagaan natin yung pangalan ng Diyos na nasa atin. Oo. Kaya wala. Iniwan namin. Hayaan na. Kaya yung wala ng control, nag-oversupply na. Di ba? Nag-harvest kami, sila harvest din. Kasi pag sa amin, lahat, nakahilera yan. May schedule of planting, schedule of harvest. Kasi alam namin kung magkano lang yung kaya ng mga bumibili sa amin, yung mga customers. So ngayon, tanim na lang sila ng tanim. Wala nang scheduling. Kaya ngayon nag-oversupply na. Uy, ang kapal din ng mukha ng iba. Kasi, sabi nila, boss, bakit ikaw nag-harvest yung iba? Bumabalik na lang sa lupa kasi oversupply nga. Sabi niya, anong sikreto mo, boss? Hindi naman niya sinasabi yung COP. Kasi baka kung sinabi niya, tapos nag-practice, naku, mag-oversupply na rin, pati na siya, babalik na rin sa lupa yung tinanim niya. O, di ba? Selfish pa rin, no? O, kaya, tingnan mo, harvest kayo ng harvest. Kami, wala na, bumabalik na lang sa lupa. Kasi wala namang bibili. Kaya yung makakapalang mukha, pumunta din, boss, tulungan mo naman kami mabinta. Yung namin, produkto namin. Tinulungan naman. Pero iilan lang yun. Hanggang sa, ito yung mga products namin, purple corn. Oo. Ito yung mga farmers namin. God will really provide. Kaya, nung nakita nilang, sige man kami ng harvest, kahit nag-oversupply. Oo. So, bumalik sila sa amin. Ano nga talaga yung sikreto ninyo? Pwede bang bumalik sa inyo magfa-finance? May bumalik sa amin 2 family. Oh, let your light shine. Bumalik. Tapos, nung bumalik, ano ba talagang sikreto mo, boss? Sabi niya, 20% na siya noon. 20% yung offering ko at saka nagbibigay ako ng tithes na 10%. Ganun ba, boss? Pwede din kami magbigay ng COP? Sabi, hindi yun Adventist. Sabi ng asawa ko, pag nagbigay ito ng COP, hindi sa church, sayang din. Kaya sinabi niya, kung babalik kayo, kung okay lang sa inyo, mag-Bible study tayo. Yun, okay naman sa kanila. Kaya nabaptize yung 2 family. Okay. 2 family. Ngayon, meron na namang isa na gustong bumalik. Tinanggap namin, tapos nag-Bible study. Number 4 na topic pa lang, gusto nang magpabaptize. Ay sabi niya, huwag muna kuya, kasi kailangan mong matapos at maintindihan mo lahat bago ka magpabaptize. So, yun, yata na sila? 26 na. Malapit na. So, ito, mga kapatid, yung ginagawa natin, makikita ng mga nasa paligid natin. Makikita nila yung difference ng ginagawa natin, yung pananampalataya natin kaysa sa kanila.
meron talagang kaibahan. Ito yung last illustrations ko. Uso dito yung purple or black rice, di ba? Yung askal lang yung aso namin. Nakasanayan namin yung puti. Oh, kasi yun na naman nasa market. Tapos, biglang may mga kapatiran natin sa church na naglalako ng black rice. Tinatawagan kami. Oh, ako naman, kumuha ako ng sangkaban. Tapos 3 ko lang kaming kakain. Ang tagal maubos. Oo. Yun. Ngayon, wala naman kaming iba. Yun na lang. Hindi naman ako bibili ng white rice para lang sa kanya. Kaya yun yung binigay sa kanya. Alam nyo, tiningnan niya lang. Tapos tingin din siya sa akin. Sabi niya siguro, inyamot, ito yung amok. Naksit pa day. Hindi mo marunong nagsaing, tanaksitan pa. Na. Pero yun lang binibigay namin. Minsan, yun lang ulam kinakain. Hanggang sa nasanay na din siya. Siguro sabi niya, mahal pala to. At saka healthy pala to. Okay, di ba? O yun. Nung naubos na yung sangkaban, bumili na naman kami ng white rice. Yun na naman binigay namin. Ganon din nung una, nung pinakain ko. Tingin siya dun sa rice, tingin siya sa akin. Sabi niya, ano ba to? Binigyan ako ng mahal, ngayon bibigyan naman ako ng mura. Ibig kong sabihin, mga kapatid, yung makasanayan natin yung lifestyle na ito, isusustin natin yan hanggang bumalik si Jesus Christ. Huwag na nating pakawalan pa. So, experience with us, mga kapatid. Amen. 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 Yan ho ang Salamat. buong storya ng kwento ni Sister Mers. Experience with us, mga kapatid. Talaga pinagpala ng Panginoon ng tapat. Mm. Pero kahit na hindi tayo pagpalain, dapat maging tapat pa rin tayo, no? Kasi nga, nagbibigay tayo hindi para yumaman, kundi nagbabalik tayo at nagbibigay ng offering dahil pinagpala tayo ng Panginoon. Yung pinaka-the best dun eh. Kasi may mga tao, pastor, na baka kasi yung danger, marami na binyagan dahil, pinagpala si ganito, gusto ko nang gumaya. Paano kung, yun nga, hindi mo naranasan yung pagpapala na, paano na yun? Magiging tapat pa rin kaya? Kahit ano man mangyari sa negosyo natin, nandun pa rin yung katapatan natin sa Panginoong Diyos. Total ang ika po naman 10% ng kita. Kung ganun ang kinita, di yun ang ibalik. Di ba po? So yun, so salamat sa Panginoon sa may mga ganung experience. Kung may mga experience pa po kayo at mga video, i-video nyo lang po mga kapatid at i-share nyo po dito po sa ating pong God First Morning para ma-inspire din ang iba nating mga kapatid sa inyo po mga testimonya. So ngayon po ay dadako na po tayo sa ating, meron pa po ba, Pastor Jerry, reflection? Oras po natin ay 4:59. Baka meron pang gusto mag-response doon sa mga stories na ating napakinggan. Ang pastor, ang maganda doon sa tinuturo sa atin ng storya ng buhay ni Sister Mers at ng iba pa, yung tiwala. Yun po yung gusto ko pong natin doon. Hindi po yung tungkol sa material yun eh. Bonus na po yun talaga mga kapatid. Kasi ang Panginoon tapat naman siya sa sinabi niya eh. Hindi natin yun. Natin pwedeng tawaran yun. Yung problema talaga natin, malaking issue po ng buhay ng tao na tayo po talaga yung foul blot nga, yung foul blot. Yung foul blot na yun, yung po yung, alam niyo na, yung sobrang kapit sa material na bagay. So magbibigay man, pero selfish pa rin. Sabi niya ganun. Selfish pa rin. Kaya lang magbibigay dahil gusto ng balik. Selfish pa rin. Diba? So maraming klase ng selfishness. Akala mo ay hindi selfish pero selfish pa rin. Dahil nga po doon sa sinasabi ni Brother Melvin kanina na issue po ng puso. So ito pong ating pinag-aaralan mga kapatid, yung ating pong ini-establish dito ay ulit-ulitin ko po sa inyo. Pinalalaki natin dito yung Diyos. No? Hanggang eventually ay hindi na natin makita yung sarili natin.
At ang ating mga ginagawa ay tugon na lang po natin kung sino ang Diyos. Yung bang, kaya natin ito gagawin dahil sinasamba natin ang Diyos. It's all about worship. So tithing and offerings or COP is all about worship. So, yun po yung sinabi ni Sister Mer sa kanyang experience. Kung kunin niya man yung buhay natin, ano ba naman, sa kanya naman yan. Kung kunin niya lahat yung mga bagay na nasa atin, sa kanya naman yan. So, kung dumating tayo sa punto na ganun, kaya nating sabihin yon dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. So, it's all about the issue of trust develop in our hearts. Yung nabubuong pagtitiwala sa puso natin. Dahil kilala natin ang Diyos na hindi siya nagpapabaya at hindi niya tayo pagkukulangin. So, mga kapatid, ilagay natin ang buo nating tiwala sa ating Panginoon. Huwag sa mga bagay na nasa lupa. Sapagkat ang mga bagay na nasa lupa ay temporal lang. Ito ay pagsasanay lang natin para lubos na nating maisandig at maisuko sa Panginoon ang lahat-lahat sa atin. Yun po. Yung po, meron pong tanong dito, Pastor Jerry. Milkidas Ordonya. Ang sabi niya, paano po sa katulad ko po na mag-isa lang na naghahanap buhay? Wala po halos natitira sa sahod ko. Minsan nga po negative pa nga po dahil sa mga utang ko. Paano po yun, Pastor? Yun na nga po. Opo, yun na nga po ang magpapahirap sa atin, no? Yung pong bagay na yan ay kahit ano po ang inyong ngayong araw na ito ay i-discuss po ni Pastor June yung anuman ang meron kayo, maliit man o malaki. Anumang sitwasyon, whatever happens, anuman ang mangyari mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Alam niyo po ba? Yung ilan sa mga suliraning ito, challenge ito ng mga kapatid na kala nila mahirap sila. Itong sa ating kapatid na ito ang sagot dito. Put God first. Put God first mga kapatid. At makikita nyo, eventually, yung mga sinasabi po ninyong utang pa kayo, parang wala na kayo maibibigay, magugulat po kayo. Marami na po kayo na ibigay sa gawain ng Panginoon. When you put God first. Magtiwala po kayo mga kapatid. Sa kabila ng ating mga kahirapan, huwag nating kalilimutang unahin ang Diyos. Iyan ang sagot sa mga kautangan natin. Bakit? Pagka inuna natin ng Diyos, matututo po tayo, mahihiya po tayo na pag-aari pala ito ng Diyos. No? Matututo tayo mag-manage. Yun po yung unang bahagi doon. Matututo tayo mag-manage ng mga resources, maliit at malaki. Mapapangasiwa nating mabuti. Kasi yung pong kawalan ng pagtitiwala ay paghanap ng mga solusyon sa mga bagay na hindi naman tamang solusyon. Halimbawa ako, nanay ko po ay nung araw ay mahilig po yung mangutang, no? Siyempre, wala namang ibang pagkukunan. Di, mayroon kami maliit na tindahan nung araw. May mga bisyo pa. Yung nanay ko at saka yung mga kapatid, ganun din. Ang mga kapatid, pagka may tuition fee, ang solusyon, mangutang. So, hindi pinagyayaman yung mga bagay na kung ano man meron tayo. So palagi tayo magre-resort sa isang solusyon na hindi naman tamang solusyon kasi lalo tayo mababaon ng mababaon. Hindi po ang solusyon sa isang utang ay mangutang uli para bayaran yung dati pang utang. Mga kapatid, makakaahon po kayo dyan. Unahin nyo ang Diyos at pamahalaan ang mabuti at tama yung mga matitira. Maging simple ang buhay. Huwag munang huwag magmadaling yumaman. Kung meron man nagmamadali, magmadaling umahon, mga kapatid, makikita po ninyo, tutulungan kayo ng Panginoon sa mga tamang pamamaraan ng pamamahala ng maliliit na ating mga tinatangkilik. Put God first and you will never be lost. Ayan, salamat po. Si Brother Melvin may dadagdag daw. Saglit daw. Sige po, kay Melvin, mabilis na. Okay po, mabilis lang. 1 minute. Salamat po. Napakaganda na sinabi ni Pastor. Totoo lahat yun, mga kapatid. Kay kapatid na Melquiades, nakikita ko sa inyong sitwasyon sa mga oras na ito ay ganito po. Correct me if I'm wrong. Hindi po after ang Panginoon sa ating bulsa. Mga kapatid? Hindi po. Pwede tayo mag-offering ng ating oras. Unahin natin i-offering ang ating puso, kapatid. Yung puso, pag in-offering natin sa kapatid, sa ating Panginoon,
Alam niyo po mga kapatid, susunod yan yung bulsa at yung mga problema niya sa utang ay masusolusyon yan unti-unti kapag inuna natin ang Panginoon. Kapatid, alam niyo po, may utang din ako. Mas malaki pa kaysa sa utang niyo. Pero masaya akong tumutulong sa gawain. Masaya akong naglilingkod, ano po. At masaya ang buhay kahit may utang. Basta tayo nasa Panginoon. Put God first, yan po solution talaga. Wala nang iba. No? Tama si Pastor Jerry. Pagising niyo po sa umaga, kayo po ay manalangin. Mag-devotional kung di nyo kaya sa sarili. Makinig sa ganitong devotional, sa mga live nating mga devotional. Magbabago po yung ating puso. Ano po, magbabago yung ating puso. Sigurado yan. Bakit ko nasabi? Ganyan din ako dati. Ganyan din po ako dati. Ano po? Ganyan din ako dati. So, ayan kapatid, alam ko, naunawaan ko yung iyong sitwasyon. Mahirap, mabigat. Financial yung inyong problema. Pero, put God first pa rin po. Magtiwala tayo sa Panginoon. Mabigat man yung problema niya. Malaki man po yan. Mas malaki ang Panginoon, mga kapatid. God bless po. Amen. Yan. Salamat, Brother Melvin. Mga kapatid, ang pagsasabi po natin ito, yun po yung unang step. Ha? Yun po yung unang step. Put God first. Pero planuhin din po ninyo paano nyo babayaran yung utang. Kung yung utang po yung issue, you plan for it. Maliliit, unti-unti mga kapatid, unti-unti. At bibigyan kayo ng pabor ng Diyos. Minsan sa ating pagbabayad, parang hindi papasa doon sa mga taong inutangan natin. Magugulat po kayo, ang Diyos gumagawa para unti-unti kayo makaahon. So yun mga kapatid. So mag-seek po kayo ng mga advices ng mga godly advisor ninyo, mga kapatid. Mag-text po kayo sa amin, sa aming mga pastor, sa akin. Mag-text po kayo and I will advise you sa mga financial management. So ito ay simple lang ng mga pamamaraan. So ito ang magpapasimplify ng buhay natin. Papauwi na po tayo sa langit. Salamat po. Ayun na palagay ko yung oras na, Pastor Melvin. Oh, okay po. So may comment pa po dito. Sige po. Atin na kung yung kay Sister Nit, sabi dito, huwag gawin ang inyong panukala kung di panukala ng Panginoon ang inyong hingin. Basta unahin lamang siya at ibibigay niya sa iyo ang kasagutan. Hindi po tayo mawawalan dahil ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Napakarami niya. Tayo ay wala talaga. So yun. Okay po. Atin na pong pakinggan ang ating COP video bago po natin mapakinggan si Pastor June Barredo. Maganda muna tayo, Pastor, yung intro ng video, okay? Okay po. Sige. Naghihintay yung mga kapatid. Okay, thank you. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control.
and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapakinig muli ng inyong pong mga salita ngayong umaga. Ihanda niyo po ang puso't isipan namin
na madagdagan kami ng pagtitiwala sa inyo, O Diyos. Salamat po ng marami at gabayan niyo si Pastor June Barredo sa kanyang pagbabahagi ng mga banal na salita upang ang aming mga puso ay unti-unting mabago katulad po ng inyo pong karakter. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Kung ngayon po, mapapakinggan natin ang ating pong COP video. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the Church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the Apostolic Church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the World Mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses.
Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the combined offering plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay siya po ang ating Youth Director, Possibility, Amicus, Pathfinder, Communication, PARL, and PGTS Director. Si Pastor June Beredo ay ating pong pakinggan sa kanya pong pagbabahagi, Our Possessions Only in Trust. Pastor June. God first morning po mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Pastor Nelvin at ganun din po sa ating minamahal na Pangulo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nasa lugar na ang aking pong signal ay hindi po stable. Kaya inyo po akong pahintulutan na sa pamamagitan lamang po ng aking boses ay tayo po'y patuloy na pupuri at sasamba sa ating pong minamahal na Panginoon. Purihin po ang Diyos mga kapatid sa katapatan ng ating pong mga puso, lalo tigit sa ating pong mga kapatid na narito po sa Zoom. At ganoon din siyempre sa ating mga masugid na taga-subaybay. Mahaba na po mga kapatid ang nilakbay ng ating pong pag-aaral. Tayo po ay umaasa at naniniwala na sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon, ito po ay patuloy na magkakaroon ng kapangyarihan sa ating mga puso upang patuloy po nating sundin kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. Ibigay natin ng buong buo ang ating mga pagpapasya upang ito'y sakupin ng ating Panginoon sa Kanya pong katapatan sa ating pong mga buhay. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga mga kapatid ay isang napakagandang pag-aaral na kung saan ito po ay isang panibagong bagay na magbubukas na naman ng mga magagandang aral sa ating mga puso at sa ating mga isipan upang tayo po'y patuloy na akayin ng ating Panginoon sa katapatan natin para sa Kanya. Ang bahagi po ng ating pong tatalakayin at pag-aaralan po ngayong umaga, ito po ay mayroong pamagat na Our Possessions Only in Trust, na kung saan ay ipinakita ng ating Panginoong Diyos sa ating pong minamahal na propetesa na ang ating mga pag-aari ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng ating pong minamahal na Panginoon. Kaya kung titingnan ho natin yung aralin natin ngayong umaga, ito po ay hinango mula po sa Review and Herald noong May 16, 1882. At kung titingnan natin sa bahagi ng ating pag-aaral ngayong umaga, ipinapakita po dito mga kapatid na ang sabi po dito ay however large, however small the possessions of any individual, sabi po dito sa ating pag-aaral, let him remember that it is his only interest, mga kapatid. Lagi po nating tatandaan yung mga mahalagang puntong ito na naging karanasan ng ating pong propetisa kung paano po ang isang tao ay sa panahon na binigyan siya ng Panginoon ng kanyang tinatangkilik, maging ito man ay malaki o maliit, napakahalaga na makita natin mga kapatid ang mga magagandang bahagi ng ating buhay paglilingkod na nais hingin sa atin ng ating Panginoon kung paano tayo magiging tapat po sa Kanya. Kaya sa bahagi po ng ating pag-aaral, gaano man daw po kalaki o kaliit yung pag-aari ng isang tao, alalahanin natin palagi mga kapatid na ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng ating Panginoon. Yung atin daw pong lakas
yung ating kakayahan, yung ating pong oras, yung ating pong talento, at yung mga pagkakataong ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Lalo tigit, yung pong yaman, ito daw po, ang sabi dito sa ating readings, ito daw po ay pananagutan natin sa ating Panginoon. Wow, mga kapatid, napakagandang pagbubukas po ito ng ating buhay at pagtatalaga sa ating Panginoon. Akala natin yung mga tinatangkilik natin sa ating buhay, maging ito man ay simple lang, maging ito man ay marangya, maging ito man ay maliit o malaki. Ito pala ay isang magandang bagay na meron palang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na responsibilidad kung paano po natin ito mapalago, kung paano po natin ito maiingatan na ayon po sa kanya pong banal na kalooban. Ito daw po ay isang personal na tungkulin. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang mga biyayang ito upang tayo maging katulad niya. Napakaganda po nito mga kapatid. Yung pong mga yamang ibinigay sa atin ng Panginoon, ipinapakita po sa atin, alam naman natin na ito po ay pahiram lamang. Ipinagkatiwala lamang ito sa atin ng ating Panginoon. Pero samantalang ito po pala mga kapatid ay ating iniingatan at inaalagaan, dapat daw po mga kapatid, ito daw po ay magreresulta ng mga bagay na kung saan magbibigay sa atin ng isang larawan ng ating mga buhay ay magiging katulad ng karakter ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa ating mga pag-aaral doon sa mga nakalipas na panahon, ang sabi po sa ating pag-aaral, ang espiritu daw po ng langit ay ang espiritu ng pagiging mapagbigay. Ngunit ang espiritu daw po ng pagiging hindi mapagbigay o sabihin nating madamot, yun daw po ay espiritu ni Satanas. Kaya mga kapatid, yung pong yaman na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, maging ito man daw po ay malaki o maliit, dapat ito daw po ay magre-resulta ng karakter ng Panginoon sa buhay natin na tayo'y magiging gaya niya. Dapat daw po ito ay magbibigay ng karangalan sa ating manlalalang at ito ay magkakaroon ng mapagkawang gawa sa pamamagitan ng pagbibigay din natin sa iba. Ito po yung mahigpit na idinidiin ng ating mga pag-aaral mga kapatid sa bawat panahon, sa bawat oras ng ating pagtatalaga sa Kanya. At ang sabi pa po sa ating pong readings mga kapatid, yun daw pong mga taong nakakalimot sa kanilang mga banal na layunin at inuuna lamang ang pag-iipon o paggastos para sa kasiyahan, kayabangan, makasariling layunin ay maaring magtamasa ng yaman at kasiyahan sa mundong ito. Ngunit sa paningin ng Diyos, tandaan natin ito mga kapatid, ngunit daw ho sa paningin ng Diyos, ayon sa kanila pong mga espiritual na kalagayan, sila ay mahirap, kahabag-habag, miserable, bulag, at hubad. Amen mga kapatid. Minsan may mga taong tinitingnan nila sa kanilang sarili na yung yaman na yon ay parang pinagyayabang o di kaya yung yaman na yon ay parang tinitingin nila sa kanilang sarili na kaya nilang gawin yung lahat ng mga bagay. Pero dapat makita natin samantalang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon yung mga pagpapalang yaon, sabi dito maliit man o malaki, dapat daw po mga kapatid ay makita natin na ito ay lahat para sa Panginoon. At yung mga taong nagmamataas sa mga simpleng yamang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon, ang paningin pala ng Panginoon sa mga taong yon, sila daw po ay tunay na kahabag-habag, bulag, hubad, at miserable yung kanila pong kalalagayan. At ang bagay pa ditong ipinapakita mga kapatid sa ating pong readings ay, sabi po dito, kapag ginamit natin ng tama ang yaman, ay nagiging ginunto ang ugnayan ng pasasalamat at pagmamahal sa pagitan ng tao at ng kanyang kapwa, at ito'y isang matibay na tali na nagbubukod ng kanyang puso sa kanyang manunubos.
Ang walang hanggang handog ng mahal na anak ng Diyos, ang sabi pa po dito, ay humihingi ng mga konkretong pagpapahayag ng pasasalamat mula sa mga tumatanggap ng kanyang biyaya. Kahit ang sabi pa po dito mga kapatid sa ating pong readings, ang sino mang tumatanggap o tumanggap ng liwanag ng pag-ibig ni Kristo ay may pinakamalaking tungkulin na ibahagi ang ipinagpalang liwanag na ito sa mga kaluluwang nasa kadiliman. So meron dalawang bagay na gustong i-emphasize dito mga kapatid ng ating pong pag-aaral. Una, yung mga pagpapalang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maging ito man ay maliit o malaki, dapat maging larawan ito ng karakter ni Kristo sa ating buhay kung papaano yung ating mga damdamin at kalooban ay maging kaayon ng kalooban at karakter ng ating Panginoon. Pangalawa mga kapatid, dapat daw ito ay magsilbing daan ng liwanag sa ating mga buhay mula doon sa mga taong nasa kadiliman papalapit doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, maliwanag po ang binabanggit ng ating pag-aaral. Dapat po yung mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maging daan yon ng ating katapatan para sa Panginoon. Larawan mga kapatid, maging larawan na habang tayo pinagpapala ng Panginoon, ipakita natin na yung mga bagay na yon ay para sa Panginoon. Wala tayong pag-aari, lahat yun ay para sa Panginoon. At nais ng Panginoon na makita sa ating mga buhay yung katapatan na gaya ng ating manlilikha. Gusto ko lamang pong mag-cite sa inyo mga kapatid ng mga mahalagang talata sa banal na kasulatan. Kung titingnan po natin sa aklat ng mga awit, Kapitulo 24, 1 hanggang 4, bubungad sa atin ang mga payak na katotohanan na ang tao ay wala talagang ipagmamayabang sa kanyang sariling buhay samantalang pinagkalooban siya ng Panginoon ng mga yaman. Kundi ang sabi po sa aklat na ito sa talatang 1 hanggang 4 na ang sabi po, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Sa verse 2 po, sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? At sa verse 4 po, ang sabi dito, siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. Magandang punto po ito mga kapatid ng talatang ito. Sino daw po ang mayroong karangalang maipapakita sa Diyos samantalang pinagkatiwalaan siya ng mga yaman, maging ito man ay maliit at malaki? Sabi rito, siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. Na ang sabi niya na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabuluanan. Makikita natin mga kapatid, kapag ka ang isa pong taong pinagpala ng ating Panginoon at inuna ang kanyang sarili, at kanyang itinago para sa Diyos, yung mga kanyang tinatangkilik, gaano man niyang karami mga kapatid, ang pagkilala po ng banal na kasulatan, ito po ay walang kabuluhan. Kaya kung aalalahanin natin, si Solomon po ay pinagpala ng Panginoon ng maraming tinatangkilik. Pero nang sinubukan niyang ihiwala yung kanyang puso sa Diyos, na itala ng banal na kasulatan na ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. Pero yung maliit na bagay mga kapatid, kapag ka ibinigay natin sa Panginoon, palalaguin ng Panginoon, kikilalanin ng Panginoon na isang kayamanan para sa kanya pong banal na harapan. Kaya yung isang bagay na iniisip nating parang mahirap pagpasyahan sa ating buhay, pero kapag ka ibinigay natin sa Panginoon ng buong buo, yung puso ay nga mga kapatid, ang mahalaga na ibigay natin sa Panginoon. Kaya yung tinatangkilik natin, bagamat maliit ito mga kapatid, ang pangako ng Biblia at ng ating Panginoon, pasasaganain niya ang ating mga takalan. Mag-uumapaw mga kapatid at walang paglalagyan. Kaya ito mga kapatid yung mga mahalagang bagay na pinupunto ng ating pong pag-aaral ngayon pong umaga.
sa bahagi ng ating pong pagtatalaga sa Panginoon, maaring itanong ng ating pag-aaral sa atin po ngayong umaga. Ano po ang ginagawa natin sa mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos? Paano po natin ito pinamamahalaan, mga kapatid ko, sa atin pong mga buhay? Isang magandang paglalarawan dito sa banal na kasulatan na makikita natin yung karanasan ng isang Panginoon ay pinagkatiwala ang kanya pong mga kayamanan doon sa mga taong kanyang pinili. Doon po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang mga talatay 14 hanggang 30, nang ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon yung mga talentong yon. Yung isa ay binigyan niya ng 5 talento, yung isa ay binigyan niya ng 2 talento, at yung isa naman ay binigyan niya ng 1 talento. Yung 5 talento, nang ipinagkatiwala niya ito sa Panginoon, yung biyaya, pinanagana siya ng Panginoon. Yung 2, nang ipinagkatiwala niya ito sa Panginoon, ginamit niya sang-ayon sa kanyang tamang pagpapasya para sa Panginoon, ay pinaagos ng Panginoon yung mga butil ng pagpapala. Pero yung isa lamang na binigyan, alam naman natin ito mga kapatid, itinago niya, ay hindi siya nakaranas ng pagpapala sa ating pong Panginoon. Kaya sa bahagi ito mga kapatid, paano po natin minamanage yung mga yamang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon? Harinawa mga kapatid, sa bahagi ng pag-aaral natin sa umagang ito, ay masumpungan sa ating mga buhay ang patuloy na katapatan, maging ito man ay maliit at malaki, itataas natin ito para sa Panginoon upang ito'y mag-akay ng mga kaluluwa para sa Diyos at ang ating mga puso ay balutin ng katapatan para sa ating Panginoon. Hanggang dito lamang po mga kapatid ko ang aking pong maibabahagi ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating pong mahal at buhay na Diyos. Ito po ang aking dalangin. Amen. Maraming salamat po, Pastor June. Amen, mga kapatid. Amen. Tayo Amen. po'y- Amen. So tayo po idadako na sa ating United Prayer. So papangunahan tayo ni Pastor Ernie Marin sa adoration and confession, at kay Pastor Nelson Antonio naman po ang thanksgiving and supplication. Pastor Ernie, tayo po'y manalangin na. Okay po mga minamahal ko mga kapatid, ating pong patuloy na Panginoon sa ating panalangin. Let's pray. Amen mga kapatid. Teka, hiwalay tayo at masarap yung ating prayer band. At huwag po kayo mag-alala. Maaga pa naman. Maganda yung lesson na natutulang. Maganda yung lesson natin sa umaga na ito. At ating reviewin yung ating pag-aralan na po. Bigay lang ako ng konting reflection dito. Ang ating pinag-aralan ay our possessions only in trust, po mga kapatid. Unang nakita ko dito yung tayo ay may tagapangalaga. Tayo ay mga tagapangalaga. Pinangangalaga lang natin yung ating mayroon tayo pero hindi tayo talagang may-ari. Po? Ayan, maganda ito, Ano meron tayo, hindi atin yan. Sino may sabi? Ang Diyos ang may sabi. Ngayon, pag sinabi natin atin yung ating mga pag-aari na yan, selfish ang ating puso, mga kapatid. Kailangan natin magbago. Meron akong buhay, hindi akin. Sa Panginoon ito. Pangalagaan natin yung ating buhay. Meron akong kaunting yaman. Hindi akin ito. Sa Panginoon ito galing po. Ako ay tigapangalaga lamang. Lalo pa kung meron akong maraming yaman. Hindi akin ito mga kapatid. Hindi ko ito dapat na isipin na akin. Ito ay sa Panginoon. Yun ang point number 1. At sabi dito, pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos lahat yan. Tayo nga kasi ay tagapangalaga. Tayo daw ay may pananagutan. Grabe naman. Tayo ay may mga pananagutan sa Diyos kung paano natin ginagamit ang mga ito. Grabe po. Teka muna, bakit nawala yung aking... Teka lang Ayan. Ayan, Nakapokus ako sa reflection, po. Ayan, so, meron tayong pananagutan sa Panginoon, po. Ano yung mga dapat nating iniiwasan ito ang pananaw na pagiging may-ari. Hindi dapat yung pananaw natin ay may-ari.
Hindi tayo may-ari sa lahat ng mayroon tayo, mga kapatid. Ano po? Ano pa? Sabi dito ay huwag nating isipin na tayo may-ari kung anong mayroon tayo at hinihikayat tayo na tingnan ang ating mga yaman. Tingnan natin yung ating yaman. Tingnan natin yung talento, sabi dito. Tingnan natin yung oras bilang pansamantalang biyaya na nararapat gamitin ng maayos at may kabutihang loob. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ano? Dito pa lang sa point number 1 na ito, ako'y lubos na bless na at nasaktan din. Ano? Kasi minsan ay ganito ako. Minsan ay kala ko po akin yung magaling ako, sabi ko magaling ako, matalino ako, kala ko ako lahat yun, ano. Ngunit hindi, mga kapatid, binigay ng Panginoon sa atin yan. Yung ating karunungan ay gamitin natin sa tama, kaya i-share natin sa iba, tumulong tayo sa gawain, tumulong tayo sa kapwa, yung ating oras, yung ating talento, yung ating yaman, dahil lahat yan ay sa Panginoon galing, ano po, hindi sa atin. Yan ang patamang paggamit sa ating mga kung anong meron tayo. No? Pahalagahan natin na kung anong meron tayo. Binigay sa atin yan ng Panginoon para gamitin sa tama, hindi para angkinin at itago. Hindi natin yan, yung oras natin, tago natin. Naku, wala pong maganda magiging dulot sa tingin ko, ano pa, mga kapatid. Point number 2, yung pagiging pagbigay bilang pagpapakita ng likas na katangian ng Diyos. Huwag pala tayo mapagbigay, mga kapatid. Pinapakita natin yung likas na katangian ng Panginoon. Mapagbigay ang Panginoon, mga kapatid. Kapag ginaya natin yan, tayo rin ay pinapakita natin. Tayo rin ay pinapakita natin yung likas ng Panginoon. Paano pagkabaligtaran yung ginawa natin? Paano pagdadamot yung ating ginawa? Kaninong likas yun, mga kapatid? Kay Satan yun, mga kapatid. Ano? Kay Satan yun na likas. Ang pangatlo, tunay na yaman ng espiritual na kayusan. Binibigyan din dito, sabi dito ay maaaring magtamasa ng mga kasiyahan at tagumpay sa mundong ito. Pwede tayong magkaroon ng kasiyahan at tagumpay. Wow, ako ay nakapasa. Wow, ako ay maraming blessings na dumarating sa aking buhay. Salamat po, Diyos. Ganun, ano. Pero ano sabi dito? Ito yung, sabi dito, ito pala, binibigyan din sa talata na ito pagkakaiba ng material na yaman at spiritual na yaman. Ayan. May pagkakaiba yung material na yaman at spiritual na yaman, mga kapatid. Maaari daw tayo magtamasa ng mga kasiyahan at tagumpay sa mundong ito ang mga taong makasarili. O kita mo po, tayo makasarili pero maaari tayong magkaroon ng material na yaman. Pero mga kapatid, hindi yan hindi yan pampansamantala, hindi yan panghabang panahon, panandalian lamang dito sa lupa. No? Ngunit sa mata ng Diyos, sila ay mahirap, lugmok at espiritual na hubad. Mayaman tayo sa lupa, materialistic, pero sa Panginoon mahirap daw pala tayo. Saan? Sa espiritual. At tayo ay lugmok. Grabe, ano po? Tayo ay mahirap, pulubi. Kita niyo po. So mag-ipon tayo ng yaman sa langit, mga kapatid, ano, wag dito sa lupa. Sapagkat yan ay mga nabubulok lahat yan, ano? Nabubulok. Sa langit hindi nabubulok yung yaman. Kaya may oras pa, mga kapatid, ano? May oras pa para ating mag-ipon tayo ng yaman sa langit. Gamitin natin kung anong mayroon tayo para makaipon ng yaman sa langit na bayan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano ang ating naipon, kundi sa espiritual na paglago at liwanag na ating naibabahagi sa iba. Ano yung liwanag na ibahagi ko sa iba, mga kapatid? Yun ang ating tanong sa umaga na ito. Ano ang bahagi na ito na ano ang aking naibahagi sa iba, mga kapatid, ano po? Nawa, meron tayong mga naipon sa langit na bayan. Dapat nating ang espiritual nating paglago ay maibahagi natin sa iba. Huwag nating suluhin, mga kapatid. Ano? So yan ang magandang reflection sa umaga na ito at nawa tayo ay na-bless sa umaga na ito. Alam ko tayo ay may mga kanya-kanyang pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Tandaan, put God first in our life. Ano po? Mayroon pala ditong comment si Brother Arman at hindi ko nakakita, tsaka si Sister Sinaida Manarang. Unahin natin yung kay Brother Melvin. Pwede baka
ipakitanong kay Pastor Jerry. Ay, naku, na-late nito, ano? Bukas. Baka mayroong testimony ang magta-tricycle lang, ordinary, magsasaka lang. Kasi ang karaniwang kapatid na ang buhay ay kahit isang tuka lang ay mahirap makarelate sa testimony ng ating kapatid na asyendera. Nako, Brother Arman, ano? Ito lang, marami. Mga previous episodes, maraming mga mahihirap na ordinaryo tao lang. Maraming mga mahirap na ordinary tao na testimony, may video din na ganun. Napanood ko lahat yan, ano? Nagkataon lang na yung asyendera na yun yung kanina. So, hindi po lahat ay mayaman. Hindi po lahat ay pinagpala. Pero maraming mga nag-testimony na iba't ibang status ng buhay, ano po. Iba't iba. So, isa na nga yung testimony ni Pastor Nelvin dyan, eh. Tate niya, tricycle driver, simula una hanggang ngayon. Ngayon may sakit na, namamasada pa rin. 4 sila magkakapatid. Lahat nakapagtapos ng college. Di ba? Lahat nagmamasteral. Grabe, ano po. Patuloy ang blessing sa kanila. Hindi sila mayaman, pero sila ay patuloy na pinagpapala unti-unti. Hindi nila nararamdaman yung hirap, ano. Bagkus sila nagiging tapat sa Panginoon. Ang alam ko, isang testimony ni Pastor Nelvin dyan dati. Basta pag Sabado, hindi siya namamasada palagi, ano. At ang kanyang nanay, talagang araw-araw yan, nakabukod na agad yung tithes and offering. Grabe, no? Yan ang pagtatapat sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon. At maliit man yan o malaki, ay maging tapat sila, no? Kaya ngayon, alam ko, mga professionals na lahat yung 4 na magkakapatid. Grabe, no? Grabe. From a tricycle driver to a faithful servant, mga kapatid. Napakasarap pakinggan. Napakasarap kayahin, ano? Napakasarap kayahin. Kaya ako sabi ko, ayoko yumaman, eh. Dahil isa sa mga retisod yung mayaman, ano? O yung testimony ng labandera, tama, Ate Revy, di ba? Nanonood si Ate Revy, nanonood siya, eh. Grabe, labandera yun, no? Pero nagpo 40%. 40% yung kanyang binibigay. 10 plus 30. Pero although hindi yun ang kanyang tinitingnan, hindi pera yung kanyang binigay kasi, mga kapatid, yung puso niya ang kanyang binigay. Hindi lamang sa pananalapi. Gusto niya kasi magtapat sa Panginoon at binibigyan siya ng mga labada kahit pa paano. At siya ay yung puso niya nasa Panginoon. Active siya sa gawain, active siya sa church. So, ganun ang kanyang ginawa. So, minsan maiisip natin, kasi maliit lang yung 10 plus 10 ng kita ng labandera kaya madaling ibigay. No, mga kapatid, may mga testimony rin na malalaki ang sahod. Malalaki ang sahod. Sabi nga ni Pastor Nelvin Alabanza, mahirap talaga paano pag may 10 million ka. Tapos ang tinitingnan mo yung 1 million at saka 1 million offering, di mo talaga may bibigay. Mga kapatid, yan ang gusto ko, subukin ako ng Panginoon sa ganyan. Matutuwa pa ako sa 8 million na matitira. O kahit 7 million na lang sabihin natin. Grabe, mga kapatid. Tapos yan, regular na matatanggap mo sa iyong profit, kita. Ay, pambihira, mga kapatid. Hindi ko alam kung matutukso ako dyan, pero hindi siguro. Hindi siguro, mga kapatid. Hindi ko kinukwenta kung magkano yung aking binibigay. Ang tinitingnan ko yung aking katapatan sa Panginoon. Ayokong matisod, ayokong masilaw, ayokong magkamali, dahil sa maliit na bagay na ito sa pamagitan na lamang ng pananalapi. No. Kasi sayang yung aking preparation, sayang yung aking tinanggap na kaligtasan, Kung dahil sa pera ay ako ay masisilaw lamang, Mga kapatid, kung tayo ay sabi nga sa lesson na tayo dapat ibahagi natin yung ating, sabi ito, spiritual na paglago at liwanag. Dapat natin ibahagi sa iba. So, kagaya na sineshare ko sa inyo, nagkaroon ako ng kaliwanagan. Sinishare ko sa inyo. Nagkaroon ako ng paglago sa spiritual. At unti-unti ang aking buhay ay nagiging maayos kumpara sa nakaraan. Kaya sabi ko nga, buti na lang nagkasakit ako ng ganun. Kung hindi, sigurado ganun pa rin yung buhay ko ngayon. Di ba? Huwag kayong magsasabang pakinggan ako. Ang oras 5:50 na. Huwag kayong maalis dyan, ha? Huwag kayong maalis dyan, mga kapatid. Magpe-pray tayo. So, yan, Yan ang aking testimony at yan ang aking buhay. Nais kong ibahagi sa inyo ang pagiging tapat sa Panginoon. Huwag hindi yung bulsa, hindi yung material.
Unahin natin yung ating puso, mga kapatid. Paulit-ulit ko yung sasabihin kung ating paulit-ulit nakakalimutan. Ano po? Dahil pag yung puso ang binigay mo, sigurado, buong buhay mo kasali, oras, bibigay mo yan. Yung bulsa kasama na. Ano po? Sister Zenaida Manarang, pakipray po. Paglingat ko po ay ngayong morning, bigla po tumugo ang ilong ko. Salamat po. Ano po ang inyong status ng health, Sister Zenaida Manarang? Kayo po ba ay madalas tumutugo ang ilong? Madalas po ba kayong tawag dito, medyo seryoso po ito, ang Sister Zenaida Manarang. Inuulit ko po sa inyo, huwag niyo po, kung ilang beses nyo na itong nangyari, kailan nagsimulan tumugo yung inyong ilong. At sa ngayon ay malamig ang panahon, maaaring ito dahil sa lamig, or balinghoy, or maaaring may mas iba pang pinanggagalingan. Sister Zenaida, masasabi ko po sa inyo, ay consult your doctor po pag naulit ang pagdugo ng ilong, or kahit ngayon pwede na Bakit? Early detection is the best solution. Ano po, Sister Zenaida Manarang? Ako ay naging yung aking itsura, yung mukha ko biglang naging serious. Po? Bakit? Dumugo yung ilong ko dati. Sister Zenaida Manarang, po? Ganyan din yung aking naging unang experience sa aking sakit, kwento ko sa inyo, yung iba narinig na ito kaya para kay Sister Zenaida Manarang. Pero huwag kang matakot. Ngingiti ako, huwag kang matakot. Huwag kang matatakot sa akin kukwento sa'yo. Ako ay nagtatrabaho sa barko bilang administration officer. Ang aming biyahe ay Saudi, mainit na lugar. And then from Saudi, kukuha kami ng langis na dala namin. Sa US ay napakalamig. Kasi tuwing magpapalit ng klima, malamig at mainit. Dumudugo yung ilong ko sa Saudi, dumudugo yung ilong ko sa Amerika. Kala ko balangoy-ngoy or because of changes of weather. Dati, every 1 month lang yon. Naging twice a month. Sumunod, naging mas madalas na palagi na gano'n, Tapos, naging once a week na. Hindi na maganda, Hindi na maganda. Hanggang sa aking pag-uwi, ganun pa rin, Ganun pa rin nagtutugo ilong ko. And then, dahil nakauwi na ako, nagpa-check up ako. Mga kapatid, may nakitang bukol dun sa loob, May nakitang bukol, sabi ng aking doktor ay mas maganda ay ipa-check yung bukol na yun. Maaaring ito ay lamang, may yung ordinaryong bukol lamang, or maaaring ito ay malubhang kalagayan. So, hindi ako nagdalawang isip na ipa-check yun, at yun nga ay nag-positive, nag-positive na CA. So, madaling salita, na-detect agad, early detection, stage 1. Ngunit sa aking pagpaprocess ng papeles, nag-claim ako sa kumpanya na ako ay nagkaroon ng critical illness ng yan ay aking nakuha sa pamamagitan ng ako ay nasa trabaho sa barko. Ngunit nag-denied ang company, sabi ako ay na-detect ang aking sakit nung ako ay nakabakasyon, wala outside from my contract. Pinaglaban ko yan, sabi ko ako ay yung sintomas niyan. Naglumabas sa barko, aware ang kapitan, magkasama kami sa opisina. Isang dingding lang ang pagitan. At ang lahat ng officers nakikita nila ako dyan, naghuhugas ako ng ilong, dumudugo. Madaling salita, ang Panginoon, tinulungan ako, nanalo ako sa kaso. Kaya lang mga kapatid, 3 months ang nagdaan, hinintay ko. Yung stage 1 ko, naging stage 2. Nakakalungkot, At yung aking nung nagpatuloy ang paggamot, chemotherapy, radiotherapy, ay kaya ganyan ang nangyari sa aking katawan, na namayat ako ng gusto. Pero anyway, early detection is the key to success. Po, Sister Zenaida, pa-check up po kayo. Maaaring yan ay regular lamang, at siyempre ang pupuntahan niyo po ay ang tawag dito, ENT. Kasi kailangan silipin sa loob, po. Sana walang makita, pero obserban niyo sarili niyo pag dumugo ulit, maaaring umulit yan. Pag yan umulit, mayroong pinanggagalingan yan. Pero huwag kayong matakot. Example lang ako Hindi nga ako natakot Pero yung asawa ko natakot. Natakot siya kasi nga mawalan ako ng trabaho. Pero alam niyo, blessing ang nangyari sa akin. Matagal akong walang trabaho, pero ngayon ito, nabubuhay na. Nakakain ng 2 beses ang araw.
Sabi nga, uy, madaya ka, hindi ka, fasting ka naman pala at sa hapon talagang 2 beses ka lang kakain. Ako, 2 beses lang kumakain sa araw. Pero yung mag-iina ko, 3 naman mga kapatid. Ano. So ayan ang aking testimony at yan ang aking kwento ng buhay. Nawa ko tayo ay magtiwala sa Panginoon. Sister Zenaida, huwag matatakot. Sabi ko sa inyo, huwag kayong matakot. Ano po? Huwag matakot, nandiyan yung Panginoon. Maaaring yan ay wala lang. Maaaring talagang meron, pero huwag matakot. Ano po? Brother Melvin, ang puntos ko doon ay mahirap ka man o mayaman. Kung ang puso ng tao ay tunay o totoong konvertido sa Panginoon, magaan at automatic ang pagkaloob sa gawain. Yes, praise the Lord. Ano po? At sa pagtulong sa ating kapwa na nangangailangan. Yes, totoo. Yan ang number 1. Yung puso po talaga ang number 1 na kinukubert. Alam nyo, kaya minsan ayoko na mag-react doon sa live eh. Gusto ko dito na lang eh. Dito na lang sa atin. Huwag dito sa LPM. Kasi paulit-ulit yung aking reflection doon na puso talaga ang number 1. Number 1 mo dapat na isuko sa Panginoon. Susunod ang iyong oras, ang iyong buhay, ang iyong bulsa. Matik po yan. Ano? Yun talaga. Kasi tulad kanina nung nag-reflect si sister, anong pangalan? Nakalimutan ko. Basta may pangalan doon. So sa sitwasyon niya, yung kanyang puso hindi talaga tunay niya na isuko sa Panginoon. Materialistic yung kanya nakita. No? Kaya sabi niya marami siyang utang, paano siya magbibigay? Hindi naman kailangan na ibigay mo agad ang pera mo. Unahin mo munang kilalanin ng Panginoon. Bakit ka nagkaganyan? Baka may kailangan kang baguhin. Unti-unti ang pagbabago mga kapatid. Walang instant na pagbabago. Yan ang natutunan natin sa devotional na ito. No instant changes sa ating buhay. Lahat yan unti-unti. Ano? Lahat yan unti-unti. At unahin natin hanapin ang Panginoon sa bawat umaga. Sabi ni Risa, tama po, salamat sa mga nag-alis sa akin ng material at pera dahil mas lalo. Ayun, praise the Lord, ano po, sarap basahin ito. Salamat daw sa nag-alis ng mga material na bagay at pera kina ni Risa, praise the Lord, nakakaiyak naman. Ano? Bakit? Dahil dyan, mas lalo kong nakilala ang Diyos na marami po akong yakap na naranasan sa ating Panginoon sa kabila ng mga pagtanggi ko sa Kanya dati. Thanks be to God. Kita niyo po mga kapatid. Yung mga dumarating sa ating pagsubok, hindi yan dagok. Naniniwala ako, hindi yan dagok. Yan ay blessing. Yan ay blessing mga kapatid. Ano po? Sabi ko sa inyo. Kapag sinabi niyo na yan ay dagok, mga kapatid, hanapin niyo si Jesus. Dahil baka si Satan yung nangunguna sa iyong isipan, ano? At kayo matukso, ano po? Good morning po, nakaka-inspire ka naman kapatid. Salamat po Sister Yoli, ano po? Praise the Lord. Hindi, yan ay itinuro sa akin ng Panginoon na i-inspire kayo, ano po, sa umaga na ito. Salamat sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan. Praise the Lord, ano po? Sabi ko nga ay nasasabi ko naman lahat ito dahil sa mga natutunan ko at sa Panginoon ginaguide ako. I-share mo sa iba yung iyong paglago, sabi ng Panginoon. Huwag mo suluhin dahil paano lalago yung iba pag sinulo mo yan. Diba? Spiritually, ano po? Spiritually paglago. Pinapakita natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Huwag natin tingnan yung bulsa natin. Kusa yan. Bubukas para sa Panginoon kapag tayo ay inuna natin siyang hanapin. Ano po? Sister Yoli, kaya nawa. Kung gusto nyo rin magkaroon ng tunay na pagbabago, sama-sama tayo dito, hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon. Kung hindi natin siya makita, iiyuko lang natin at ipanalangin. Ano po? Ayan mga kapatid, tayo ngayon ay mag-pray. At teka, bakit hindi nakabukas yung aking prayer list? Nasama natin yung ating mga regular prayers. Saka siyempre sa ating mga nandito ngayon, sama natin. Kaya mag-comment po kayo dyan kung gusto niyo pong isama natin kayo sa prayers. At bubuksan ko lamang yung ating listahan ng panalangin. Masakit na lalamunan nung kagabi pa ako sa year-end party, 2 year-end party na tinang ko mga kapatid. Parehas alas 12:30 ako nakatulog. Ano? At ngayon matutulog ako umaga, babawi tayo. Dahil hindi pwede yung ganito, may sakit ang ulo ko sa puyat, mga kapatid. Sana yan, dati siya bumukas. Nawala. Ayan ano, pasensya na at madaldal lang inyong kaibigan. Maraming mga nasasabi. Let's pray po mga kapatid. Ayan.
Let's pray po mga kapatid. Kasama tayo ni Jesus sa umaga na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos ang aming pasasalamat at pinarinig niyo sa amin ang magandang lesson na ito sa umaga. Salamat at ginising niyo kami sa aming pagkakatulog. Salamat sa magandang aral na kami inyo lamang tagapangalaga sa lahat ng biyaya na binigay niya po sa amin, ng aming buhay, ng aming oras, ng aming talento. O dakilan Diyos, salamat sa pagmumulat ng aming mga mata na ito ay dapat namin gamitin ng tama upang mawala ang aming mantsa sa aming sarili. Kami magkaroon ng pagkakataon na makapasok din sa langit na bayan. Salamat po o dakilan Diyos na tinuruan niyo kami na sa aming unti-unting paglagong espiritual ay kailangan namin itong maibahagi sa iba para si sila din naman ay lumago. Dalangin po namin na sa aming pamumuhay bilang Kristiyano ay patuloy nyo kaming samahan, bigyan ng gabay palagi ng Holy Spirit. Nais naming lumago sa spiritual. Nais naming kalimutan ang aming pagiging makasarili. Nais naming maging bagong tao kung saan may pagkakataon makapasok dyan sa langit na bayan. Nais namin maka-inspire din naman sa iba upang sila ay magkaroon din pagkakataon na makita nila kayo at baguhin din ang kanilang mga puso upang maipakita namin ang pagiging mapagbigay ng aming Panginoong Hesus, at kami ay patuloy niyang pinagpapahala sa bawat araw at bawat sandali. Nawa aming ipunin ang kayamanan dyan sa langit na bayan, hindi dito sa lupa, pagkat ang lahat ng yaman dito sa lupa ay nangabubulok lamang. Diyan ay eternal ang aming pagiging yaman o dakilan Diyos. Salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong mga gabay at patnubay. Sa kabila nito kami pa rin ay makasalanan. Patawarin niyo po kami sa mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Pauna namin request sa umaga na ito ay aming kapatid na si Sister Zenaida Manarang, na sa kanyang pagmulat ng mata kaninang umaga ay nakaranas siya ng pagdudugo ng ilong. O dakilan Diyos, unang-una alisin niyo po ang pangamba sa kanyang puso at isipan sa umaga na ito. Ituro niyo po sa kanya ang mga tamang gagawin upang anuman ang senyalis na ito ay kanyang maagapan. O dakilan Diyos, patuloy niyo po siyang patatagin sa kanyang pananampalataya at makita niya na kayo ang dakilan Diyos, dakilang manggagamot, ang aming tagapaglikha at ang aming dakilang manunubos. O dakilan Diyos, samahan po siya sa kanyang maghapon na ito na ang makita niya ay yung mga pagpapala kahit na may mga dumarating na pagsubok sa buhay. O dakilan Diyos, salamat sa inyong pag-ibig. Dalangin din po namin si Brother Reynaldo Eusebio. Isa po ay nakakaranas ng sakit na diabetes sa mga sandali na ito at patuloy na nangangailangan ng kagalingan, hindi lamang sa pisikal na kanyang kalusugan, lalo hanggang sa kanyang espiritual na kalagayan. Nawa magkaroon ng paraan na makita niya ang inyong kabutihan. Hipuin niyo po siya na inyong mapagpagaling na kamay, paramdam niyo po sa kanya ang inyong pagmamahal. O dakilan Diyos, at siya ay makapaghanda, makita niya ang inyong kabutihan habang siya ay nabubuhay patuloy na naghihintay sa lalapit ninyong pagdating. Kasama din po namin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Si Sister Rubian na sa kanyang pagbubuntis, malapit na po siya mga anak, patuloy niya po siyang samahan na kanyang mailabas ang kanyang munting anghel ng maayos at ligtas sa lalong madaling panahon na ilang linggo na lamang ang natitira. Gayon din naman ang mga pangangaral na natitira pa dito sa amin sa Bulak at Tagapan, sa Multinews na naman ang pangangaral sa buong linggo. Ang mga nangunguna po rito at ang mga kapatiran na nag-i-invite, patuloy niyo pong pagpalain na aming kalusugan at patuloy kaming ma-revive sa napakagandang aral na inyong binigay sa amin sa araw-araw. Dalangin din po namin patuloy si Brother Francis Barlis. Nais po niya manumbalik po sa inyo, ngunit minsan hindi niya ito magawa. Ganyan po ang aming kalagayan sa buhay na ito.
Marami kaming nais, pero hindi namin magawa. Pero alam namin na sa tulong po ng Holy Spirit, ito ay magtatagumpay at aming magagawa ang aming gusto. At may susuko namin ang aming sarili. Dalangin din po namin si Ate Sally Sanchez. Patuloy na kagalingan ng igawat po sa kanya. Yung mother ni Ma'am Karin, si Tatay Divino Alabanza sa kanyang karamdaman. Hipuin niyo po siya patuloy na niyo mapagpagaling na kamay. Si Sister Vicky Jimenez, si Sister Hazel, at taga Cavite, na pawang nabibigatan sa buhay. Samahan niyo po siya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Makita niya ang inyong kabutihan at hindi niya makita ang mga problema na dumarating sa kanyang buhay. Dalangin din po namin si Sister Melba Tabios Jenson. Si kagalingan din kay Sister Irian May Milihor, kay Sister Teresita Dairit Reyes sa kanyang mga dalawang anak at mga apo. Kaya hindi naman si Sister Sinaida, kanyang buong sambahayan ay isama namin sa panalangin. Si Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, Sister Ana Rosbel Hermino, Sister Adele, Tatay Noel Alpindo, Tatay Aming Paklib, kay ni Sister Hana. Dalangin din po namin na kagalingan at recovery sa mga may karamdaman at ng mga kapatiran namin na mabibigat ang trabaho sa araw-araw. Ate Lorna, Kuya Bobby, sa kanilang paghahanap buhay araw-araw, patuloy niyo po silang pagpalain ng malusog pangakatawan. Kaya hindi ng kagalingan kay Ate Grace Samano, kay Sister Amy Kilantang, kay Nanay Pina, kay Baby Josiah, kay Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, kay Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, kay Kuya Jerry Borbon, kay Ma'am Sheila Kasamurin, Sister Feli Domingo Cucheco, Sister Lorna Cabiedes, Sister Ana Manuel, kay Sister Eliga R. Santos Cervera, dahil din Sister Tina Santos o Dakilang Diyos. Alam niyo po kung ano ang kalagayan ng aming mga puso sa sandali na ito. Hipuin niyo po kami na niyo mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa pisikal na kalusugan, lalo higit sa spiritual na kalagayan. Dalangin din po namin ang bawat isa na nakikinig ngayon. Patuloy niyo po kami pagpalain sa maghapon. Kayong aming mga kasama, manguna po kayo sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat-dapat po sa inyo. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Rodencia Tomas Cordova, na sa kanilang maghapon ay patuloy niyo silang samahan, pag-iingat sa kanila sa kanilang mga gawain. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan. Kaya din ang dalangin namin para sa sambahayan ni Ate Mitch, kaya din sa sambahayan ni Sister Belinda Salvania, kaya din sa sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez. Patuloy niyo po kaming gawing liwanag sa aming nasasakupan, liwanag sa iglesia, na maibahagi namin ang aming natutunan na paglago galing po sa inyo. Kaya hindi naman nasambahan ni Nanay Nerissa, kasama na yung kanyang mga kaanak na malayo, nakatira sa malayo. Gawin mo pong ilaw palagi si Nanay Nerissa sa kanila na maging halimbawa kung paano ang Panginoon ay naging mapagbigay sa kanya, naging mapagbigay sa lahat. Kaya hindi naman kami nakarapat na maging mapagbigay upang maipakita namin ang aming pagmamahal sa inyo, O Panginoon. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Rochelle Hernandez o Dakilang Diyos. Gayon din yung kanyang mga anak na magtatrabaho sa malayo. Gayon din siyang sambayan ni Sister Rose Cruz Encarnado, sambayan ni Ate Lorna, sambayan ni Sister Des Flores. Gayon din ang sambayan ni Brother Arman Reyes, ni Kuya Arman Reyes. Ang sambayan ni Sister Zenaida, ang sambayan ni Ma'am Femi, ni Sister Shirley Jacinto, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, ang sambayan ni Ate Revi kasama na yung kanyang buong church, ang kanyang kapatiran doon. Patuloy niyo po silang palakasin sa bawat araw. Ang sambayan ni Sister Yoli Agosta o Dakilang Diyos, patuloy niyo po silang pagpalain ng karunungan na nagmumula sa inyo. At patuloy naming makita kami lahat na narito ngayon na nasa live prayer. Nais naming makita ang aming mga sarili, ano na ang aming kalagayan, gaano kami naging mapagbigay sa inyo, gaano po kayo naging mapagbigay sa amin. Nawa makita namin ito ng lubusan at magising kami sa katotohanan na kung kami man ay may mantsa, amin ito maalis bago po mahuli ang lahat. O Dakilang Diyos, salamat sa pagtinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami
sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat sa prayer warriors. Masarap talagang manalangin mga kapatid. Parang ayaw ko pang lumubay. 6:10 na ng umaga. Napatagal yung ating reflection and prayer, pero worth it naman sa palagay ko. Sa palagay niya po, 16 tayo na nag-umpisa, 16 pa rin ngayon. Walang bumitaw mga kapatid. Si Jesus kasama natin pang number 17, invisible number. Ngunit tayo kasama natin siya sa panalangin. Alam ko, kapag kayong 16 ay patuloy na tumutok sa devotion at sa Panginoon God First Morning, lahat tayo sabay-sabay nalalago. Dahan-dahan, lahat tayo magsishare ng ating paglago. Lahat tayo maaalis yung ating mantsa sa ating puso. Lahat tayo karapat dapat na pumasok sa langit na bayan. Purihin po ang Panginoon sa mga ganito. Salamat sa pakikinig po. Tayo ay magpatuloy sa maghapon. May mga problema, ngunit huwag natin tingnan. Si Jesus ang ating tingnan po. Dahil mas malaki siya kaysa sa anumang problema. Hanggang bukas pa muli. At hanggang ngayon ay ako matutulog ulit. Kailangan ko makabawi ng tulog. So ingat po ang lahat. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.